Morning, sir. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ako unang nagsampa. Ako unang nawaran. Ako ay... As in, durog na durog. Lopez ka pa lalaba, tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa na titi sa mukha yan eh. Totoo ang baho mo. Totoo ang baho mo. Totoo ang baho mo. Galing ako ng Quezon City Prosecutor Office. Prosecutor Office. Ang na biktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Junior! Junior makagago. Ay, naku, huwag kang babanggit ng galaw. Mabuhay tayo! At sa mga team kabahombre, putang ina nyo! Yan ay mula sa isang dekalibreng tanga. Pinos di food poison yung kapatid mo. Wala akong kapatid. Wala akong kapatid. Wala akong kapatid. Alam niyo ba yung pangalan ni Jam? Anak ng nanay ko, kapatid ko. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Alam niyo ba na bugbog sarado na tayo sa sobrang dami nating hearing? Oo. Bugbog sarado talaga. Oo, para akong ginugulpe. Pero sabi ko nga, wala na akong gagawin sa buhay ko kundi ganito, sumagot sa mga kinakaso sa akin. Putik, matibay. Di okay. Di wow. Hanggang doon na lang yan, oh. Puro kasinungalingan din na yung sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Walang kwenta. Kayo ang mga tunay na demonyo! Paano yun, Norse? Ginagamit ka lang daw pala ni Alex. Ganon? Hindi naman? Mabuting partner naman yan si Alex. PLM, kaya talaga nila yun kasi si PLM unang-una, alam ko ugali ng mahina din ang dibdib noon. Mabuting partner yan. Mabait ang pagkatao niyan. Bukod sa mahina ang dibdib noon, wala siyang capability o na ganun kakwan sa akin. At may bayag. Pangalawa, wala siyang political power. Wala siyang political power. Hindi niya kaya. Yan, sina Casper, kaya ninyo yan. Oo. Yan, si PLM, baka kayahin pa ninyo. Oo. Pero ako, mahirapan kayo sa akin. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan natin pong tatalakayin ng isa na naman sa mga matitindihong katarantaduhan ng mga tropa ni Norman Mangusid. Mga kahombre ko, wala pa naman si Norman. Pero later on, for sure, babalik si Norman. Kaya dapat ang ating fanbase ay ready for him kasi hindi na uubra to. Dahil aapak-apakan natin si Norman, mga kahombre ko, nang paulit-ulit. Oo. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Dahil sa naging interview ni Casper, mga kahombre ko, nagkaroon ng post si The Kings kung saan makikita natin itong kasama si Casper, mga kahombre ko. At meron siyang caption na, hindi man ako makapagpakain ng mamahaling steak at tubig na aquapana, kung anong meron ako, yun lang kaya kong ibigay. Ang mahalaga, maging totoo tayo sa bawat sasabihin natin. Ang paghingi ng tawad ay hindi kaduwagan at ang pagtanggap ng pagkakamali ay hindi kayang ituwid ng isa pang pagkakamali. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Tao lang po tayo na marunong magpatawad. So kumbaga dito, mga kahombre ko, sa totoo lang, na-clarify naman na namin to sa between sa aming samahan, mga kahombre ko, na kumbaga si The Kings ay pinapatawad si Casper sa nagawa ni Casper sa kanya. Huwag niyong kakalimutan, ang dami ring kabalbalan at kasinungalingan na pinagsasabi ni Casper kay The Kings. Sample na lang yan, si Daking, Daking ano ba yan? Si Gaya-Gaya, yung kalbo. Yan pa lang eh. Kung matinong tao yan, binigyan ng 100 sack. Anong ginawa? Kinilo-kilo. Kitang-kita nyo naman sa video, per kilo-kilo yung binibigay niya. Di ba? Sino kaya scammer? Di ba? Siguro mas scammer yun. Yung talent niya na nga lang gaya-gaya Sino-sino ginagaya, di ba? Doon pa lang Siya yung scammer. Diba? Ano yung itatanong mo? Ito daw boss
Si Daking ba yan? Parang pek din yung Daking na yan. Daking? Bakit? Ano nangyari doon sa Eh, Daking? napanood ko yung ano niya, interview niya. Halatang tao mo daw siya. Paano yung naging tao? Isa lang siyang... Ah, yung Romy Diaz. Oo, boss. Actually, hindi ko pa nakikita. Isang beses ko lang nakita yan. Nung humingi sa akin ng bigas yan na 100 sako. Alam ko, nasa loob ka pa nun. Hindi. Nung nagla-live ako noon, humingi yan na 100 sako bigas sa akin para daw doon sa mga kababayan niya sa Quezon. Ah, Pero ang nangyayari, hindi niya ipinamigay. ay, Daking nga. Daking. Daking, ibig sabihin. Dakilang... Mandurukot. Mandurukot. Oo, balupit siya, no? Nako. So, alam nyo na. So, ibig sabihin mga kahombre ko, hindi pinapatawad ni The King si Casper sa ginawa niya di umano sa magtataho. Tama? O kaya sa mga anak niya, sa pamilya niya, di ba? Sa mga napag-i-interview natin. Napatawad lang niya si Casper sa ginawa nito sa kanya personally. Okay? That's clear. And okay na yon mga kahombre ko. At dito pa mga kahombre ko, kumbaga pinapaliwanag niya lang din, no, na tao lang siya, nagpapatawad, at marami daw na ibulong si Casper sa kanya na kung ano-anong istorya, parang hindi lang ito masabi ni Casper online, pero mukhang para sa kanila, no, na mga nagpatawad na ho sa Casper na ito, pwede naman daw siguro mabigyan ng second chance si Casper, okay? Okay. Ang sa akin, mga kahombre ko, ulitin ko lang, sila naman ho, libre kasi hindi ko naman hawak ang mga utak ng mga tropa natin. Pero yung mga yan, mga kahombre ko, may mga motibo sila na personal nila for sure. Ngayon, ako naman, tayo mga kahombre ko, meron din tayo motibong pang sarili natin kung bakit hindi natin pwede at kayang mapatawad ang mga tao na ito. Sampigahin ko pa yung lintik na yun. All in all, mga kahombre ko, si Casper ay nakaawa. At ito din yan, mga kahombre ko, bilang isang Pilipino, no? Pansinin nyo na lang, example na lang, mga kahombre ko, sa politiko na lang, no, kahit wala naman tayong pake dyan, pero babanggitin ko lang. Maraming mga senador o kung sino-sino man, mga kahombre ko, kongresista, na nagiging somebody sa politiko kahit nakulong na, kahit ganito, kahit ganyan. Alam nyo naman siguro kung bakit. Kasi ang mamamayang Pilipino ay kilalang kilala ho bilang mga mabilis, maawa at magpatawad. Basta magpaawa lang, okay na yon. Nawawala sa ating mga Pilipino yung tinatawag ho na accountability, mga kahombre ko. Which is very important too. Hindi pwede nagagawa ka ng kabulastugan, tapos magpaawa ka lang, iyak-iyak ka lang, magpakita ka lang ng motibo, okay ka na ulit. O magsayaw-sayaw ka lang, okay ka na ulit, iboboto ka na ulit. Or in this case, mapapatawad ka na ng sanlibutan. Mapapansin nyo naman, hanggang ngayon hindi umuunlad ang ating bansa. Alam nyo na siguro kung bakit. Dahil ho sa motibo na yan. Maaawa ka sa taong kriminal, maaawa ka sa taong walang kwenta, hindi pa nga nila napagbabayaran ng kani-kanilang mga kasalanan. Hindi pa sila nakukulong ng tama. Ibig sabihin, wala hong accountability. Tapos ilalagay nyo sila sa mataas na posisyon. In this case, ilalagay nyo itong tao na ito sa posisyon na positibo. Alam nyo na nga negatibo. So, anong mangyayari? Babagsak ko ang sistema. At magugulat pa ba kayo? Ano ba sistema natin sa Pilipinas? Malamang lagapak. Oh, now you understand. Example lang yan, mga kahombre ko. Ayan ang sinasabi ko. Hanggat ang isang tao ay hindi natututong tanggapin, no? O magkaroon man lang kahit konti lang ng accountability, mga kahombre ko. At after ng accountability, ipapasok niya dapat sa kanyang kaluluwa, utak at puso ang tinatawag na repentance. Saka pa lang ho tayo pwede mag-uusap, mga kahombre ko. Kasi definitely, kapag ikaw ay nakulong, ginawa mo yung oras mo, napagbayaran mo na, tapos na tayo dyan. And then you repent. Finish. After nun, saka nyo pwedeng sabihin na Buksan nyo rin yung isip nyo, puso nyo na baka pwede nyong pagbigyan, patawarin. Hindi ko naman sinasabing yun ang gawin nyo. Sinasabi ko lang, baka lang pwede nyong bigyan ng opportunity ulit. Kasi maayos yung tao. saka yan. Kapag may accountability na at papasok na yung repentance, saka mo na pwede sabihin yan. Pero sa ngayon, para sa akin, no chance, mga kahombre ko. Hindi ho talaga. Tama ka. Tama naman po. Oo, wala hong mali sa sinabi mo. Ngunit, sa malupit na sitwasyon,
bigla hong nag-activate ng Facebook ang bagong boss ko no, ni Casper, mga kahombre ko, para magbigay ng napakasamang balita para sa lahat, mga kahombre ko. Oh my God! Ang pangit ho na balita nito, mga kahombre ko, napakatindi ho nito. Titulo pa lang, halata na hong pangit na idea na ito. Endo, nako! Ano kaya to? Endorsement kaya to? O endo? So, ang bilis ho natapos sa katarantaduhan na to, mga kahombre ko. So, eto, pakinggan natin ha. Noong Friday daw, Kahapon, Friday, after manggaling sa Quezon at makausap yung isang vlogger, bumaba siya sa Cavite, magdi-day off daw muna. And morning today, nag-PM ako sa kanya na, pasensya ka na Casper, baka hindi na kita pabalikin. so dito mga kahombre ko, nakakuha na ho ng tamang sitwasyon ang bagong bossing ni Casper kasi total, nag-day off na. Eh di, diyan ka na habang buhay ka na mag-day off. Isa kang malaking tukmol. Alam niyo naman siguro kung bakit mga kahombre ko. Huwag niyong kakalimutan. Ito ang sinabi ng bagong boss ni Casper. Pero kung tutulungan ko si Casper na umayos yung buhay niya, 100%. Kasi nakausap ko rin yung tao, baka hindi niya siya kilala rin. Pero nung personal ko siya kinakausap, naintindihan ko eh. Trabaho niya naman talaga sumama kay doon sa dati niyang amo. Trabaho niya yun. Trabaho niya bantayan yun. Pero wala naman siyang ginawang masama sa inyo. Di ba? Wala naman din siyang kinuhang pera o ninakaw. Siguro nagkamali lang ng tao sinamahan. So, ako hindi para gamitin si Casper pagkakitaan. More on tutulong lang ako kay Casper para ma-redeem niya yung sarili niya. Di ba? Malay mo, mas umayos yung buhay niya. So ito mga kahombre ko, after ho ng 3 araw mga kahombre ko, since ginawa niya itong video na ito, abay ito na ho ang sinabi niya. Kahapon, Friday, after manggaling sa Quezon at makausap yung isang vlogger, bumaba siya sa Cavite, magdi-day off daw muna. And morning today, nag-PM ako sa kanya na, pasensya ka na Casper, baka hindi na kita pabalikin. So yun nga mga kahombre ko, ngayon hindi na bumalik si Casper at wala na ho siyang trabaho mga kahombre ko. So natapos na dito ang issue mga kahombre ko kasi nakakatawa, no? And to think mga kahombre ko na parang tayo ho naging dahilan dito. Kasi ano ba namang kasalanan natin mga kahombre ko? End of the day, naging public figure na rin ho itong tao na ito. Kasi sinalang niya ho yung sarili niya mga kahombre ko sa init ng panahon na ito. So wala na tayong magagawa doon, kundi siyempre, bigyan siya ng magandang idea, malinaw na kaisipan na once na dumikit ka sa mga ganitong klase ng tao, malamang sa malamang, mamalasin ka. At mukhang nakaramdam mo ng malas ito. Kasi mga kahombre ko, tulad niya, ng yabang niya, eto daw ang kanyang negosyo. So, unang-una, hindi mo naman kailangan pasikatin ang negosyo ko. Ang negosyo namin ay 9 years na ngayon. Ibig sabihin 9 years na with almost 500 employees. So meron kaming shop, meron kaming production area sa Isabela, meron kami sa Pangasinan, meron kami sa La Union, meron kami sa Pampanga, Nueva Ecija, etc. etc. Lahat-lahat ng aming branches na production sa 30. Actually, to be exact, 33 kasi may ino-open pa kaming Antipolo, may open pa kaming Marikina, may kaka-open lang na Sambales. So iniyabang niya na marami daw siyang branches, mga kahombre ko. So okay lang naman yun na marami kang branches. Now, ang tanong, with Casper on your side, with this kind and type of hype na binild mo sa sitwasyon na ito, sa tinulungan mo kuno si Casper, sa sitwasyon na ito, makakatulong ba yan sa negosyo mo? Initially, parang oo kasi kaya mo nga siya tinanggap eh. In fact, alam mo na mainit to sa Napolcom, anong ginawa mo? Ito yung sinabi mo. Guys, naisip ko lang, no, paano kaya kung mag-hire tayo ng parang bodyguard? Yung bang sikat na bodyguard dati ng vlogger, yung babantayan ka 50 meters away. Paano kaya kung i-hire ko siya na bodyguard natin? Kubra kaya yun? O, kung sino makahula, kung sino siya, i-comment nyo dyan, pipili tayo ng winner, ha? Ibigyan natin ng premyo yung makakahula kung sino yung magiging kasama nating bodyguard. Hindi ba? So in short, parang kinakalaban mo pa ang Napolcom sa sitwasyon na ito. Kasi alam mo na
na nagkaso na ang Napolcom dyan dahil sa pagpepeke niya na siya'y security, ngayon ito yung sinabi mo. Ano kaya kung i-hire ko siya na bodyguard natin? O, di ba? Ngayon, kaibigan, unfortunately for you, nanonood sa akin si Commissioner Kalinisan. Madalas, lalo na sa issue na ito. So ngayon, even yang sinabi mong salita na yan, ay magiging ebidensya sa korte ng CIDG tungkol kay Casper. Kasi ano nangyari? Later on, hinire mo siya. Itong sinabi mo. Guys, naisip ko lang, no, paano kaya kung mag-hire tayo ng parang bodyguard? Yung bang sikat na bodyguard dati ng vlogger. O, di ba? Tapos papakita mo, later on, na ang trabaho talaga ni Casper sa'yo ay ganito. Kumusta bagong work? Boss lang, boss. Hindi ka ba napapagod? Sama yung boss. Kaso, may nasabi ka na hinire mo siya kuno para maging security mo. Ayun lang. Ayan na sinasabi ko sa inyo. Before entering something, huwag kayong masyadong nagmamadali. People may do live, people may do certain things para lang makapasok sa bulilyaso na sitwasyon na ito. Di ba? Dapat, bago kayo pumasok, kung ang iniisip nyo lang ay magpa-hype, tigilan nyo na lang yan. Kasi dapat inaalam nyong mabuti kung ano ba ang sitwasyon na ito. Gaano na ba kalalim ito? Hindi naman entra ang ahensya ng gobyerno kung ito ay mababaw lang. Dapat alam mo yan. Ang mga tao na dapat entra o makiki-vibe or makiki-hype dito, dapat yan automatically nakapag-isip ng malinaw. Kasi kung hindi ka nakapag-isip ng malinaw, manahimik ka na lang, continue mo na lang ang negosyo mo. So ngayon, sa halip na na-promote mo ng ayos sa maganda ang iyong magandang negosyo, as you said, ano ang kinalabasan? Ang kinalabasan, pangit na marketing para sa'yo. Hindi mo yan naisip. Tama? Lately mo na lang yan naisip. Kaya huwag ka mang sisisi because this is all you. Nilagay mo na yung sarili mo sa online, everybody can comment. Everybody can react on your videos. Kasalanan mo to. And most probably, na-feel mo na pangit na publicity pala talaga si Casper sa negosyo mo. Kaya mo siya binitawan. Yan ang totoo. Kay Casper at sa pamilya niya, pasensya na kayo. Sinubukan ko na tulungan kayo at makapag-work ulit para sa pamilya nyo at sa kabuhayan nyo. Unfortunately, na-bash tayo. Sinasabing ginagamit ko lang kayo para pagkakitaan and whatsoever. Anyway, mukhang marami ka pang need muna na ayusin ng mga problema. And after that, let's see. So again, kung na-video ko si Casper habang nag-work, nagamit natin para sa hype or sa clout, may apologies on that. Humingi ako ng pasensya sa inyo sa mga nasaktan ni FLM at ni Casper before. Hindi naman ganun ang intensyon ko. So dito, umami naman siya, mga kahombre ko, sa isang banda na mali talaga siya. Tama? At humingi din naman ng pasensya sa mga pinangakuan niya. Mag-isip ka na, panahon na. At dito, mga kahombre ko, klaro naman na to, no? Kasi baka mamaya siraan siya ni Casper, baka mamaya kung ano sabihin ni Casper sa kanya, inunahan niya na, mga kahombre ko ngayon. So makikita nyo dito na pinakita niya rin ho ang mga pinadala niyang pera through GCash kay Casper. O ayan, mga kahombre ko. So, more or less, this is worth 25,000 pesos, mga kahombre ko. So, in short, binayaran niya siguro talaga si Casper, mga kahombre ko, sa kanyang ipinagtrabaho, mahigit pa, mga kahombre ko. And sa totoo lang, no, may positivity rin dito. Kasi definitely, mga kahombre ko, hindi kumita mga videos na ginawa niya o ang paggamit niya kay Casper sa mga videos niya ng 25,000 pesos. So, kudos pa rin sa tao na ito, mga kahombre ko. Kasi sa huli naman, mahigit pa sa kinita niya ang kanyang ibinigay kay Casper. And he knows, bilang negosyante, kasi negosyante rin ako, and he knows na ito na ho ay matinding talo niya kay Casper, mga kahombre ko. So, okay na yon. Ibinigay niya na yon kapalit ng katahimikan. Most probably, pati yung pamilya niya, asawa niya siguro, naapektuhan na sa shit na to, kaya inayos niya na lang, tinapos niya na lang lahat.
Okay na yon mga kahombre ko. Eh, hanggang doon na lang yan, oh. Anyway, mga kahombre ko, nakatanggap din ho ako ng email mula sa bagong boss ni Casper na ito, no? Sabi niya, I have listened to your points regarding the recent issue and I respect your perspective. If I have done anything that offended you personally or went against the principles you are fighting for, I sincerely apologize. Ayan, okay lang yon. Alam mo, pare, okay lang yon. Wala naman akong personal na galit sa'yo or kung ano mang naiisip mo. Wala, hindi ako ganon. Kumbaga, nagpapaliwanag lang ako sa'yo, okay? Hindi naman kita sinisiraan. I am just stating a lot of facts. Galing mismo sa bibig mo. Ikaw din mismo ang sumisira sa'yo, lalo na nung gumagawa ka ng mga videos patungkol kay Casper. Kitang-kita nyo naman, at alam mo yan, di ba? Nung ni-review ko yung mga contents mo, ang nangyayari was contradictions over contradictions. Sino may kasalanan nun? Ikaw. Not me, not anybody. Ikaw lang yon. So, wala akong magagawa kung yan ang lumabas, no, sa marketing na pinlay mo. Ikaw ang gumawa niyan. Pasensya ka na, okay? Pero hindi ako galit at hindi kita sinisiraan kahit kailan. Yun lang naman yun, di ba? As for my business, we have worked very hard to build it from the ground up. Today, Easy Jersey has grown to 30 branches nationwide. O, ayun, okay ako dyan. Masaya naman ako at talagang tinrabaho mo yan ng solid. Masaya naman. Iba rin naman to mga kahombre ko kasi mukhang sarili niya lang talaga tong sikap. No? Okay lang yon. With humility, I would like to personally ask if we can put an end to the continuous attacks against me and the company. Well, kaibigan, kapatid, walang naninira sa'yo. This is all you. Sino namang nanira sa'yo? Panuuri mo ulit yung mga videos ko, hindi ako nanira sa'yo. Yung attack sa'yo, brother, pagpapaliwanag yun sa'yo. Okay? Kung bakit sa tingin ko, personal comment, ay naging tanga ka o bobo ka sa pagtulong mo kay Casper. Di ba? But the rest, sa company mo, wala akong pakialam sa company mo. Ni hindi ko nga yan nabanggit. Anong pakialam ko sa company mo? In fact, with all due respect, talagang binlur namin yung mukha mo, binlur pa namin yung buong pangalan ng negosyo mo. O, di ba? Yun lang yun. So, kung sa tingin mo, ito ay attacks, grabe na yun. Di ba? Kailangan mong patunayan na atake talaga yung ginawa ko sa'yo. Di ba? Sa'yo at sa iyong company. Which, napakalayo. Malayo. It's all you. Di ba? Nagre-reaction lang kami sa mga ginawa mo. Ganun lang talaga yun. Okay? Ganyan ang mundo ng social media. At ganyan ang mundo na pinasok mo. Unfortunately. And you knew it. Alam mo yun. Kasi ito ang sinabi mo sa unang video mo. And gusto ko rin mabago yung narrative no? Yung narrative ng kasama lang siya ni FLM, manloko, mambudol, whatsoever. So mapalitan yung narrative na yun. Alam mo na. So ibig sabihin, you understood na ito'y kilalang personalidad na may negative na reputation sa internet. So, you should have known about this. Na meron at merong babalik sa'yo na mga negatibong mga komento lang, which is normal sa social media. Di ba? Unfortunately, nangyari sa'yo. Pero, mga kahombre ko, no, siguro huling beses ko na rin naman tong, kasi umalis naman na siya sa eksena na to. Ako ho, mga kahombre ko, ay nagulat. Kasi noong panahon na tayo, mga kahombre ko, ay nag-live, no, kung saan pinilit nating gawin, no, yung minirror ko, mga kahombre ko, sa tama, yung ginagawa ni Norma na humanitarian, naalala nyo naman lahat yan, itong live ko na to. Kung saan, after 2 hours of live, nakaani tayo ng 100,000 plus pesos, mga kahombre ko, di ba? Alam nyo naman, napamigay din natin yan. Nakikita nyo naman, kung naalala nyo, nag-abono pa ako dyan, mga kahombre ko. So, yun. Isa ho siya sa nag-email pala sa akin, ngayon ko lang nakita, no, na willing siyang tumulong at magbigay ng 10,000 piso, mga kahombre ko, bilang donasyon. Noong December pa to, mga kahombre ko, bilang donasyon lang sa ginagawa ko o ginawa kong movement na yon, mga kahombre ko. And ang naging sagot ko sa kanya, mga kahombre ko, ay ito, Boss, transparent dapat tayo para makita ng mga tao. Saka na lang kayo magbigay pag nag-live ulit ako, okay? Maganda, bantay ng mga tao pera para wala tayong lokohan. No, ayan, mga kahombre ko. Tapos nag-reply naman siya na no problem, see you
soon. So, kumbaga mga kahombre ko, hindi ko rin in-expect, no, na November pa to, around November pala. So, makikita natin mga kahombre ko na talagang ipinush niya, no, na makatulong din pala. Kaya medyo, okay. So, mukhang maayos naman pala talagang kalooban ng tao na ito. Pero, alam nyo mga kahombre ko, I do believe in this too, no, na nagkaroon siya ng napakarami hong branches, mga kahombre ko. Ibig sabihin, pinatnubayan siya ng may kapal. Ibig sabihin, mga kahombre ko, talagang meron din siyang kabutihan sa puso. Well, yon. Hindi ko naman kinuha yung 10,000 pesos na yan, mga kahombre ko. So, yon. Ewan ko na lang kung nag-donate siya sa YouTube, hindi ko alam. Pero, hindi ko kinuha yung pera na yan kasi yun talaga yung naging sagot ko. Pero anyway, I appreciate it. So, nakita nyo naman na willing siya magbigay ng 10,000 piso. So, ganun yung puso nitong tao na ito, mahusay din naman pala. So, yun na yun. So, dyan na lang nagtatapos yon mga kahombre ko. Hanggang doon na lang yan, no? Ngunit, may willing daw ho, mga kahombre ko. Yan. Lumabas na naman ho sa eksena, mga kahombre ko. Ang ating si Doding Daga, mga kahombre ko. Ikaw ba isang OFW? At ikaw ay awang-awa na sa nangyayari sa buhay ni Norman Mangusin? Dahil sa akin, dahil sa CIDG, dahil sa Napolcom, dahil sa LTO, dahil sa kung kani-kaninong mga tao? Aba, kung ganon, tamang-tama at nakikinig ka. Dahil meron akong iaalok sa'yo. At ayun tatapsin! We are lucky dahil una sa lahat, mura na, lalong-lalo na may sorpresa pa ako sa'yo pag tinype mo o nilagay mo ang Makagago code sa tatapsin. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na Makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Kausap ko si Casper kanina, matagal kami nag-usap. Kunin ko na lang siya. Grabe mga kahombre ko, talagang willing daw yan tulugan si Casper, aba? Ang tindi mga kahombre ko. Tomaps! Ngayon, meron hong lumabas na matitinding wiretap mga kahombre ko galing sa page na Fuji News mga kahombre ko, no? Grabe, maririnig ho natin ang di umano'y boses ni Alex Fabella. Uulitin ko lang mga kahombre ko ha. Ang wiretap mga kahombre ko ay hindi ho tinatanggap sa korte mga kahombre ko. At dito, talagang pwede kang makasuhan ng Data Privacy Act mga kahombre ko ha. Pero syempre, hindi naman tayo naglabas nito. So, umbaga, magre-react lang tayo dito. So, antindi talaga ni Food Genius, mga kahombre ko. Antindi ho talaga nito, no? Buha ka ng ina mo, Food Genius. Wala ka nang magawa sa buhay mo, di ba? Ayon ho, sa wiretap na nilabas ni Food Genius, aba, mga kahombre ko, antindi ho nito, oh. Pakinggan nyo, kung siya nga talaga to, hindi ko alam kung siya talaga to. Kasi hindi naman to authenticated and all, pero I don't know. Pakinggan natin. Hindi naman siya nilaglag ni Casper. Iwas nga si Casper dun sa mga... Kausap ko si Casper kanina, matagal kami nag-usap. Kunin ko na lang siya. Hindi man nilaglag yan. Yan ay yung salita lang ni Casper ay iwas na sa masyadong controversial. Aba, so pinapalabas ho dito mga kahombre ko na hindi naman pala nilaglag ni Casper si Norman Mangusin. Aba, antindi mga kahombre ko. At Tomaps! makikita natin dito, nakukuhanin daw ho di umano ni Alex si Casper, aba, tindi. Ay iwas na sa masyadong controversial. Saka natakot siya, wala naman siyang kaso. Sabi ko kay Casper, kung may kaso ka, huwag ka matakot, tawagan mo ako. Piyasahan ko ikaw, kahit magkano yan. Kaganggan yung kaso na yan. Yung sa magtataho ay, kundi pinakamataas sa kaso dun ay prostrated attempted
serious physical injuries, ganun lang yun. Lahat yung may bill, kahit frustrated pa yun. Oh. Grabe to mga kahombre ko. So, ibig sabihin, okay lang na makapit ka ng tao, ka ng tao kung ano-anong gawin mo. Kasi para ho, sa ideology ng kung sino man itong tao na ito sa likod ng wartap, lahat daw ho available mga kahombre ko. So, lahat, no? Lahat yung may bill, kahit frustrated pa yun. So, kumbaga, parang sobra hong yaman, no, ng tao na ito kung sino man itong Nangyari pala talaga yan, puta. nasa wiretap na ito, napakatindi. Ang tindi, mga kahombre ko, no? Iba ho talaga, ang dekalibre, no? Magsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba, hombre. Na kung siya man ito, mga kahombre ko, pero, meron hong matitinding mga salita, no, na madalas din lumabas sa bibig ni Alex through his videos na lumabas din ho sa wiretap na to. Baka medyo maililink na natin to kay Alex. Ewan ko lang. Ito, pakinggan pa natin, mga kahombre ko. Sabi ko nga siya, mga daganding-ding lang yung mga yan. Daganding-ding lang yung mga yan. Daganding-ding lang yung mga yan. Inuulit ko, mga dagang ding-ding lamang kayo. Inuulit ko, mga dagang ding-ding lamang kayo. Di okay. Di wow. Aba! Naglabas ng napakatinding statement nito. Dapat to, mga kahombre ko, ilalagay nyo to sa t-shirt. Bebenta talaga to. Kailan naman mampakalatin niya yung usapan na yan? Walang problema sa akin yan. That is my favor to me. That is my favor to me. Isa kang malaking tukmol. Meron hong malapit-lapit na salita si Norman dito, mga kahombre ko. I-play mo yan. Ano nga ba yan? This ano mo yan? Ilagay mo yan. This will be your final warning to me. Final warning to me. Ito ang magiging huling babala mo sa akin. That is my favor to me. That is my favor to me. Yan ang favor ko sa akin. Grabe, no? Ang gagaling nila, di ba? Napakatindi, mga kahombre ko. So, parang ang lapit ho, no, sa realidad. Ito, mukhang yung kumpare ho ni Norman na si Alex. Sasampalin ko silang parehas. At inulit niya ho dito yung mahiwagang salita niya na Sabi ko nga siya, mga daganding-ding lang yung mga yan. Daganding-ding lang yung mga yan. Daganding-ding lang yung mga yan. Nako, baka nga ho si Mr. Alex to kasi madalas niya ho itong sabihin, mga kahombre ko, no, sa mga videos niya. Tulad dito, sinabi niya to dito. Inuulit ko, mga dagang ding-ding lamang kayo. Inuulit ko, mga dagang ding-ding lamang kayo. Matibay. Nako, mukhang nalalapit-lapit ho talaga na si Mr. Alex yata talaga ito nagsasalita na to. Tumaps. Ano sabi? Ulitin! That is my favor to me. Punch yata ni makagagot eh. Grabe, mga kahombre ko, ang tindi ho talaga ni Mr. Alex kasi lalong-lalo na, mga kahombre ko, mukhang talagang marami talagang connection to at dekalibre to, mga kahombre ko. At isa pa, mga kahombre ko, ang matindi dito, abogado na rin ho siya kasi para sa kanya, mga kahombre ko, lahat naman pala ng kaso available. Talagang malapit na malapit to sa isa't isa, halatang halata na lumaki sila together ni Mr. Norman Mangosin. Dito kami naglalaro ni Alex nung kami kabataan, no? Dito kami nagkakabulan nung mga wala pa kami sa lawal. Kakaiba, mga kahombre ko, kasi parehas dinutong silang feeling entitled na maging abogado, mga kahombre ko. Anyway, let's move forward. Walang kapulan, hindi pinapansin yan ng mga dekalibreng tao. Porque kailangan ko din naman sila. Sakyan ko ng sakyan lamang yung kanilang ugali. Kasi hindi naman makaka-apekto sa akin yan eh. Sa business ko, malabo yan. Hindi makaka-apekto yan. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw sila. Aba, grabe, hundreds of thousands, kada araw ang kita. Kaya pala naman ang kotse mo, eto lang. Pero sige, Mr. Alex, kung sa tingin mo, ang talagang kinikita mo, daan-daan libo per day, ikaw nang mayaman. Di ba? Wala namang problema doon, Mr. Alex Fabela. Pero ito, Alex, suggestion ko sa'yo.
wag na wag kang mangmamaliit ng mga tao. Oo. Kasi tandaan mo, ganyan din ang mga naging pagkakamali ni Norman Gusgusin. Madalas niya nga akong tawaging, Yung uhuging vlogger na si Makagago. diba? Pero anong nangyari? Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa. Ako ho unang nawaran. Huwag ka masyadong feeling strong. Kasi, paring Alex, lahat ng katiwalian, kasamaan sa mundong ito sa huli ay umaalingasaw. Lalong-lalo na at ang iyong kalaban ay desidido. Baka lang. Ay, di ka sure ha? Hindi ka pa nga siguro nakakatapat ng tamang tao. Pero once na makatapat ka ng tamang tao, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, wasak kung wasak. Durog kung durog. Kahit ano pa mang connection ang pinagsasasabi mo. Tandaan mo, Alex, ang mga politiko na madalas mong ipagyabang, once na nalagay ka sa spotlight, hindi ka na niyan kilala. Mag-isa mo lang ding haharapin ang mga problema mo. Ask me about it. Kasi marami akong alam dyan. Para makita nyo na yung tunay niyang hinahanap. So dito, mga kahombre ko, mukhang sinisiraan niya na si Norman. PLM, kaya talaga nila yon kasi si PLM unang-una, alam ko ugali ng mahina din ang dibdib noon. Bukod sa mahina ang dibdib noon, wala siyang capability o na ganong kakpan sa akin. Pangalawa, wala siyang political power. O, wala siyang political power. Hindi niya kaya. Aba, mga kahombre ko, wala naman palang kwenta si Norman as per Alex, no? Kasi mahina lang palang dibdib nito at wala siyang political power katulad niya. So in short, mga kahombre ko, ang pilitong pinababati dito ni Alex ay kapag nasa politika ka o meron kang koneksyon sa politics, malakas na tao ka. Ganun ho yun. So, ibig sabihin, para kay Alex, para sa mentalidad ni Alex, kapag nasa power ka, malakas ka. Lahat pwede mong gawin. Aba, ang galing ni Alex. Palakpakan ang putang inang yan. Galing. That is my favor to me. Why? Alex, the best ka. Baka naman pwede tayo maging close kasi total naman, meron kang political power. Baka naman sakali, Boss Alex, baka naman. Sige na, tulungan mo naman ako. Diba? Ano-ano ba pwede natin maging business dyan? Baka naman pwede mo maging business partner kasi total naman, meron kang political power. Oh my God, man. Gusto ko yan. Boss Alex, message mo ako ha. Malay mo, tayo na palang dalawa para sa isa't isa. Total naman, meron kang political power. Tumaps. Wala yan si Makagago. Wala yung mga baser na yan. Kahit yan si Podgenius, wala yan. Kahit magpisang-pisan yan. Kahit magsanib pursa yung mga yan. Hindi ko urungan yan. Walang demandahan. Sige, kahit anong pambabas ang gawin nila. Wala lang, hindi ko dinadami ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya. Kaya kong ipatris yan, pira lang katapat niyan, kaya kong hanapin kung sino yan, mga tao na. Hindi ko lang ginaganimitan. Kasi, pag may dinimanda ko dyan, madadala yan, hindi na mag-post yan, hindi na yan mag-comment, mawalan ako ng mga viewers. Mga pipitsugin lang yan, mga dangandingding lang yan. Puro lahat yan, hindi ko kalibel. Wala yan. Hindi natin, yung mga ganyan tao, hindi natin dapat katakutan yan. Ganon. Pwede mo naman dapat talaga kami katakutan kasi end of the day, sino ba naman kami? Mga dagang dingding lang naman kami. Bakit ka nagre-react ng ganyan? Hindi naman pala dapat kami katakutan di ba? O ako, wala naman palang kwenta yung yaman ko, sabi mo. Dapat di mo na lang ako pinapansin. Ang tunay na mayaman ay hindi na kinakailangang mag-flex pa. Ayun para sa akin lang ha. Kaya ako, mga kahombre ko, nagbago-bago na ang aking buhay. Tumumal na rin ang pagpe-flex ko kasi marami na akong iniingatan. Usually, mga kahombre ko, ang mga tao na ganito, ito ho yung mga taong kakaunti lang ang pinagkakaingatan.
Ako mga kahombre ko, tapos na ako sa ganyan. In fact, yung mga flexing niya na madami siyang ginto, madami siya kunong kotse, madami siyang pero tapos na kami dyan. Nagawa na namin yan over and over again. So, para sa akin mga kahombre ko, pang maliit na tao lang tong ganitong estilo. At kahit kailan, tama naman siya. Wala kang dapat katakutan. Dapat, ang katakutan mo lang ay ang Diyos may kapal at lalong-lalo ng asawa mo at lalong-lalo na ang gobyerno. Okay? Make sure ang pagpe-flex mo at ang mga pinakikita mo sa social media ay lehitimo kasi kung hindi, malamang maaari kang masilip. At pag nangyari yon, ngangal-ngal ka. Pero duwag yan, oh. Pag nakita ko yan, puta, baka bunutin ko lahat ng buhok sa ilong niya, tsaka ipanguya ako sa kanya. Sa mga sinasabi niyo mga kaso sa BIR, marami kong ganyan. Halos yearly may LA ako. Oo, natural na sa negosyante yan. Pag nanlalaban ako dyan, hindi ako nagbabayad dyan sa sinisingil nila. Bago ako magbayad dyan, naglalaban muna kami sa korte. Oo, pag malapit na matapos yung kaso, kung saan lumalapit na sa akin BIR, nagpapabayad na ng kaya ko. Kasi, alam nila may dokumenta ko, matidismiss ang kaso. O, ako naman, bilang human consideration na lang sa kanila, binabayaran ko. O, kaya wag niya akong tatakutin sa mga ganyang pasilip sa BIR. Hindi ako takot dyan. O, unang-una, si BIR Commissioner, taga dito yan. O, mga trupa din ng mga katrupa ko yan. O, ano? Punta kayo sa BIR, i-report ninyo ako. Aba! Ganun pala, no? Paano kaya kung puntahan ko si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, no? Para magkaintindihan tayo kung totoo nga ba to. Actually, papakita ko tong video na to. Effortan ko kaya to, mga kahombre ko. Kung gusto nyo na effortan ko to. Kaya nga makagago pangalan niya kasi gago yan eh. Oo. I-comment nyo lang down below. Effort. Okay, yun lang. Effort. Sige nga. Puntahan ko nga ito. Ipapakita ko tong video na to tulad ng ginawa ko noon sa NBI. Try lang natin, ha? At sa CIDG, ganyan. Malay natin, mga kahombre ko, totoo talaga na kinatatakutan si Mr. Alex Pabella ng BIR, no? Kasi, ano to eh, mabigat to itong mga salitang to, mga kahombre ko. O, para sa mga taga-BIR dyan, totoo ho ba to na after a while, na kung ano mang mangyari, kayo parang nangangatog ang mga binti nyo kay Mr. Alex kasi later on, kumbaga nagpapakumbaba na lang kayo kasi wala si Alex yan So natatakot pala kayo kay Alex, BIR? Punta kayo sa BIR, i-report ninyo ako. Tapos ngayon, mga kahombre ko, ito naman ang sinabi ni Boss Alex. Hindi ninyo ako kaya. Ang ginawa ninyo, cooling PNP, attention, attorney, mga ganon. Attention, Napolcom, attention, LTO, attention, ano ba, AFP. Ngayon naman, BIR. Ang dami yung tinawagang ahensya ng pamalan akala mo, ang kalaban nyo isang batalyon, nag-iisa lang ako. Hindi kayo nahiya sa sarili niya yan. Dito kasi sa mundo ng mga kahombre ko, Skywalker, tapos na kami sa yabangan, angasan, paramihan ng connection, palakihan ng bahay, paramihan ng pera, paastigan, paangasan. Dito kasi ang kailangan namin accountability, real talk, at lalong-lalo na awareness. Una sa lahat, iniyayabang mo na ikaw, back in the day, ay nung ako ay napasama sa rebelding grupo, 30 taon na nakakaraan. Ako po yung naging pasensyoso sa mga ganito. Ako po ay humawak ng isang brigada ng New People's Army dyan sa Quezon. pangalawa, ito ang sabi mo. Kaya wag niyo akong tatakutin sa mga ganyang pasilip sa BIR. Hindi ako takot dyan. Pangatlo, ito ang sabi mo sa BIR. Sa mga sinasabi niyo mga kaso sa BIR, marami kong ganyan. Halos yearly may LA ako. Oo, natural na sa negosyante yan. Pag nanlalaban ako dyan, hindi ako nagbabayad dyan sa sinisingil nila. Bago ako magbayad dyan, naglalaban muna kami sa korte. Pag malapit na matapos yung kaso, kung saan lumalapit na sa akin BIR, nagpapabayad na ng kaya ko. Kasi, alam nila may dokumenta ko, matidismiss ang kaso. Hindi ba isa lang naman ang gusto namin masemento dito? Gusto natin na masemento kung gaano kakalupit.
how great you are, di ba? Tapos, ngayon, sasabihin mo, nagsusumbong ako. Sumbongero ako. Sumbongero kaming lahat at hindi ka namin kaya kasi nag-iisa ka lang. Ay, hindi ganun yon, Alex. Kasi tapos na tayo sa chismisan o kwentong barbero. Gusto naming malaman kung totoo nga ba talaga. Nakilala mo si Commissioner Mendoza. Si BIR Commissioner, taga dito yan. Mga tropa din ng mga katropa ko yan. At ganyang kaduwag ang BIR sa'yo. Punta kayo sa BIR, i-report ninyo ako. Gusto naming malaman yan, Boss Alex. Normal lang siguro yan. Being a Filipino, kailangan ng accountability na tinatawag. Hindi pagsusumbong yan, Boss Alex. Ang tawag dyan ay bigyan ng bigat ang salita at yabang na binibigay mo sa gobyerno. Di ba? Kasi usually, mga kahombre ko, yung mga ganyan remains unpunished. Kunwari, sabihin ko, pinsan ko si President BBM. Si BBM nga, takot sa akin. Yung BIR, takot sa akin. Yung NBI, sinampig ako. Ako, wala. Nagbabayad ako maraming tax. Matindi ako, bla bla bla. Aba, gusto namin malaman ngayon kung totoo yan. Bilang isang mamamayang Pilipino, normal lang na gusto nating lahat malaman kung totoo nga ba na duwag ang BIR sa'yo. Kasi kung gano'n rin lang pala, di gano'n din ang gagawin ko. Hindi rin ako magbabayad ng ayos ng tax and then bye-bye. Okay na ako. Di ba? Kasi total, tulad ng sabi mo, idaan na lang lahat sa korte. O kunwari, ang tax na pinagkakautangan ko ay may halagang 10 million. Di ba? Tulad ng sabi mo, ang laki ng pinapabayaran sa ng BIR. Magkano nga ba yon? Kaya ang BIR, susulatan ka yan. Papatawag ka. Matatakot ka. Di ba? Magbabayad ka. Ako po, hindi. Pa ako'y siningil ng BIR ng 5-10 milyon. Alam ko po hindi tama. Nilalaban ko po yan. Di idaan natin sa korte. Pagkatapos nun, Pag malapit na matapos yung kaso, saan lumalapit na sa akin BIR. Nagpapabayad na ng kaya ko. Kasi, alam nila may dokumento ko, madidismiss ang kaso. Ako naman, bilang human consideration na lang sa kanila, binabayaran ko. di ba? Di ganyan na rin lang ang gagawin ko if ever na meron akong ganyang kalaki na kailangan bayaran sa BIR. Ganyan na lang din gagawin ko. Ilalaban ko na lang sa korte, tapos bahala na, di ba? Kasi total naman, matatakot sa akin ang BIR. Di ba? Tapos ngayon, kabado ka. Kasi lehitimo to. Tapos na talaga ang mundo namin sa ganyang mga kabulastugan. Ang gusto namin dito ay realidad. Kaya hindi pwede na hindi ko gagalawan yan, Alex. Makikita mo. Sabi mo, dagang dingding. Mga baser, kayo pang mainit. Hindi kayo obra sa akin. Inuulit ko, mga dagang dingding lamang kayo. Wala yan, mga nasa kalingkingang pulayan. Kahit yung yaman ni Makagago, hindi maobra sa akin yan. Wala yan. Yun naman pala. Bakit parang tumatayo ata ang balahibo mo? Wala naman palang kwenta PLM, kaya talaga nila yun. Kasi si PLM, unang-una, alam ko ugali nung mahina din ang dibdib noon. Bukod sa mahina ang dibdib noon, wala siyang capability na ganong kakpan sa akin. Pangalawa, wala siyang political power. Walang connection, walang political power, di dapat hindi ka kakabahan. Di ba? Ganun lang yon, Alex. Relax, man. Kasi tulad nga ng sabi mo, hindi naman magiging apektado ang business mo dito. Kasi hindi naman makaka-apekto sa akin yan Sa business ko, malabo yan. Hindi makaka-apekto yan. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw, sila. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw, sila. So, 100,000 naman per day ang kita mo. Yan nga, very vocal ka. Abay malamang. Kailangan nating itanong sa BIR yan. Imagine niyo mga kahombre ko, sabi niya, 100,000. So sige na lang, minimum na lang mga kahombre ko, 100,000 na lang kunwari ang kinikita niya per day. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw, sila. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw, sila. Imagine niyo mga kahombre ko, 3 milyon ang kinikita ni Boss Alex. Sabi niya minimum pa yon mga kahombre ko kasi 100,000 daw, daang libo sabi niya. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw, sila. So imagine niyo, sa 100,000, 3 milyon kada buwan ho ang kinikita niya. Tapos kada taon mga kahombre ko, ang kinikita ho niya ay
Nako, talagang nakaka-alarma to mga kahombre ko kasi kahit ako, talagang magigimbal ako mga kahombre ko. 36 million pesos ho per year. Tapos para sa kanya, wala siyang pakialam. Kasi para naman sa kanya, So, sabi ko kay Casper, kung may kaso ka, huwag ka matakot, tawagan mo ako. Piyasahan ko ikaw kahit magkano yan. Kaganggan yung kaso na yan. Kahit yung sa magtataho kundi pinakamataas na kaso dun prostrated home, attempted home, serious physical injuries. Ganun lang yun. Lahat yung may bill. lahat naman pala nababayaran. So, oh my God, nakakatakot naman pala kung ganito talaga ang siste o ang galawan ni Boss Alex. So, syempre, kami, bilang normal na mamamayang Pilipino na hindi kumikita ng 36 million pesos per year, abay, kami nagtatanong. Baka naman, Commissioner Mendoza ng BIR, di ba? Kami nga, mga influencer kami, talagang tinataksan nyo kami. Baka naman, pwede nating alugin o katukin man lang si Boss Alex kasi siya pala talagang kumikita na napakalaking pera. 36 million pesos per year. Which, Commissioner? Payat pa yun. Kasi ang sabi niya, daang-daang libo. Ulitin nga natin. Ako, kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw, sila. Grabe to mga kahombre ko. Nako. Grabe, tindi talaga ni Boss Alex. Putik, matibay. Yan, sina Casper, kaya ninyo yan. Oo. Yan, si FLM, baka kayahin pa ninyo. Oo. Pero ako, mahirapan kayo sa akin. Hindi niya ako mapapadown sa mga ganyang problemang maliliit. Basta may piyansa, walang problema. Oo, walang problema sa akin yan. Ay, ganun. Kaya pala si Norman, 4 na araw sa kulungan. Sige, tignan natin mga kahombre ko. Ako sa ngayon, tahimik lang muna ako. Tingnan natin kung totoo to. Tandaan nyo, isave nyo lahat to mga videos na to lap trip to Tignan natin kung totoo. At ito ho, ang role model mga kahombre ko ng mga tao. Imagine niyo, mahilig tumulong sa mahihirap si Boss Alex. Kaya mo lang tigo 100. O pagis mo na. And then, dito naman, mga kahombre ko, grabe naman siya mang-insulto sa mga mahihirap din. Mga pipitsugil lang yan, madam. Mga dagandingding lang yan. Wala pa sa kalingkingan ko yan. Kahit yan, yung mga kuha na yan, yan nga rin si Erwin Dakings, napakahirap na tao, mahirap din tao yan. Wala yan, mga nasa kalingkingan ko lang yan. Kahit yung yaman ni Makagagon, hindi maobra sa akin yan. Wala yan. So kung lehitimong may awa ito sa mahihirap, bakit nang iinsulto din siya ng mahihirap? Tindi talaga ni Boss Alex, Ano ba yan? Contradictions over contradictions! Tumaps. Dito mga kahombre ko makikita nating lahat na parang pare-parehas lang ho ng tugtugin, no? Ang mga tao na ito, mapa Norman Mangusin, mapa Alex Fabela, mapa Casper, mapa kung sino-sino man, basta mga dikit sa kanya, mga kahombre ko. Same lang tugtog. Contradictions over contradictions, kasinungalingan sa kasinungalingan. I don't know, yabang sa yabang, angas sa angas, tulong pero nang insulto na may hirap. Man, paulit-ulit lang talagang story na to. I don't know mga kahombre ko. Pero, we are enjoying it. So, abangan natin ang mga susunod na kabanata at mga susunod na yabang ni Boss Alex. Kasi sa ngayon siya talaga ang lumalabas na main villain. Tawa pa lang, main villain na. Yun lang mga kahombre ko. 4 na araw nang walang post si Casper, 4 na linggo na almost si Norman Mangusin. Sana naman mag-post na ulit kayo para may lap trip na ulit. One love. Good fucking vibe.
One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo! Good morning, good morning. Ito po ay isang paliwanag ko lang sa pinagtatalunan nila na patungkol sa mga nabanggit ko sa BIR. Ito ang tandaan ninyo mga kaibigan, mga kababayan ko. Dito sa atin bansa ay alam